sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:06. Alam mo kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. It's a Wednesday. Ngayon po ay Miyerkules, Marso 20. At welcome po at nagbabalik ang ating programa DILG sa DZRH Break Time. At syempre maliban sa akin ay makasama natin sa ating programa ang Undersecretary ng DILG, Yusek Odilon Pasaraba. Naimbag nga mali, magandang hapon sa iyo, Yusek Odi. Kastamet Kengka, Apula kay Deo. Ang sinabi ko po is parang ganun din. Guwapong Lakay Deo. Magandang hapon, Apo Lakay. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa lahat ng mga lokal na pamahalaan, no, sa ating bansa. Sa lahat ng mga nakikinig na Pilipino at nanonood on air at online. Ang DILG po ang inyong makakasama dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po namin ang aming ahensya, ang aming mga programa sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. At Apo Lakay, dahil ang DILG ay paulit-ulit na matino, mahusay at maasahan na handang maglingkod at mag-alaga sa ating mga mamamayan. At bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, siyempre sa aming website, dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. And of course, para naman sa inyong mga katanungan, mga gusto nyong idulog sa aming ahensya, ang inyong mga suhestyon, tayo po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page, Lakay Deo. At ngayon, Yusek, unahin nga natin ang ating mga balita, pero bago yung mga balita natin, Yusek, marami nagtatanong sino ba ang inirekomenda ni Secretary Benhur Abalos na susunod na magiging PNP chief? Dapat si Secretary Benhur Abalos ang tatanungin dyan, di ba? Pero siyempre malalaman natin yan sa darating na panahon, darating na araw. Lakay Deo, regards po at mangungumusta tayo kay Father Bernice ng Cathedral ng Tuguegarao City. Hi, Father. Ay, Apo Padre, naimbag malimyo, Padre. It's Lenten season, kaya kailangan kaibiganin natin ang ating mga kaparihan. Dibating ko na rin si Father Saldi Fababaer at Father Lito Jimenez at Father Jerry Orbos. Father Jerry Orbos. Yes. At sa detalye na ating mga balita at aksyon, Yusek. Bago ang mga bisita natin at mga latest happenings, narito muna ating mga balita, Yusek. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang ating mga latest news at mga happenings sa ating ahensya. At sa ating mga balita, nagsimula na ang investigasyon ng task force na binuo ng DILG para investigahan ang issue at malaman kung may pananagutan ba ang lokal na pamahalaan sa konstruksyon ng Captain's Peak Resort sa Chocolate Hills, Bohol. Ayon sa DILG, nasa Bohol na ang grupo pang siyasatin nang mabuti ang lahat ng dokumento
sa pagpapatayo ng nasabing controversial na resort. Tinitingnan din ng task force ang posibleng pananagutan at ang agarang maaring isang pang kaso sa mga individual na mapapatunayang sangkot sa pagpapahintulot na mag-operate ang resort na ito nang walang kaukulang sertifikasyon at lisensya. Idineklara ng insurgency-free ang Surigao del Norte. Sa isang seremonya, 14 na dating rebelde ang nangako sa kanilang suporta sa ating pamahalaan. Kaugnay nito, nakatanggap sila ng kabuang 904,269,000 na tulong pinansyal at livelihood assistance mula sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ang tinatawag na ICLIP ng DILG upang mapagsimula muli ng bagong buhay. Isang pledge of commitment naman ang pinirmahan sa pagitan ng DILG, Secretary Benhar Abalos, Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. at ilan pang opisyalis ng lokal na pamahalaan, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Bilang pangako ng patuloy nilang susuportahan ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Surigao del Norte. Samantala muling nanawagan ang DILG sa publiko na isaisip ang safety precautions upang maiwasan ang sunog. Sa ginanap na kalinisan na clean up drive sa Barangay Santa Ana, Pateros, muling nanawagan si DILG Secretary Benhar Abalos sa publiko na ingatan ang mga electrical appliances at tanggalin sa saksakan kung hindi ito ginagamit. Sinabi pa ng kalihim na maaring sumangguni ang publiko sa Bureau of Fire Protection para sa libreng electrical inspection sa kanilang mga bahay. Aba, pwede pala yun. Samantala, binigyan din ni Secretary Abalos ang pahamak na dala ng maling pagtatapon din ng basura na nagiging sanhi din ng teka, lumagtawa. Yan. Upang sa ganun po ay hindi maging dahilan ng mga pagbaha. Sa ibang banda, Lacaydeo, inatasan ng DILG ang Bureau of Fire Protection or BFP na magsagawa ng masusing inspeksyon sa electrical system ng Philippine General Hospital upang hindi na maulit ang sunog sa ilang ward nito noong Miyerkules. Sa investigasyon ng BFP, posible umanong depektibong linya o koneksyon ng kuryente ang sanhi ng sunog. Nasa 896 na pasyente at mga empleyado ang nailikas sa nangyaring sunog habang wala namang naiulat na nasaktan. Nakipagpulong naman ang DILG sa mga LGUs at mga punong barangay upang solusyonan ang traffic sa Metro Manila. Kabilang sa mga napag-usapan ang planong regulasyon sa mga e-trikes at e-bikes, ang implementasyon ng barangay road clearing operations at street pay parking ordinances ng mga lokal na pamahalaan. Binigyan din ni Secretary Benhar Abalos na dapat na obligahin ang vehicle registration at driver's license para sa may-ari at nagmamaneho ng mga electric vehicles sa may 26 to 50 kph speed limit. Ang resulta na naturang dialogo ay iprepresenta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na Regional Town Hall Meeting on Traffic Management sa Lunes, March 25. Malapit na, Lacaydeo, sa Lunes na to. Na yan. Lunes Santo ang simula ng ating Lenten Week. Ano? Ngunit nagtatrabaho pa rin ang ating Secretary Benhar Abalos at ang DILG. Ang sipag. Mukhang para kayong drivers. Ayan, jingle ang pahinga. Libo-libong participants ang lumahok sa Bida Laban Advocacy Run na ginanap sa Sidlac Global City sa Victoria City, Negros Occidental noong nakaraang linggo. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Buhay ay Ingatan, Droga'y Ayawan campaign ng DILG na layuning ilaban o labanan ang iligal na droga sa bansa.
Sa kanyang talumpati, sinabi ni DILG Secretary Benhar Abalos na ang BIDA program ay mas epektibo sa pagsagip sa mga drug victims, lalong-lalo na ang ating mga kabataan. Samantala, kasunod ng tagumpay ng ika-1 taong anibersaryo ng Buhay ay Ingatan, Drogay Ayawan Program or BIDA program, inaanyayahan ng DILG ang lahat na sumama sa lakad kontra droga, BIDA tayong lahat. Walk for a Cause Against Illegal Drugs na gaganapin sa Sabado, Marso 23 sa SM Mall of Asia, Concert Ground sa alas 4 ng umaga. Maagang-maaga, Lakay Deo. Sama ka, Lakay Deo. Maglalakad lang ba? Wala. Gusto ko tumatakbo eh. Pwede din. Pwede rin. Oo, pwede ka din tumakbo. And Lakay Deo, nationwide to. Kaya inaanyayahan po natin ang lahat ng mga lokal na pamahalaan, ang lahat ng mga kabataan at pamamayang Pilipino na please lumabas alas 4, alas 5 ng umaga at samahan tayo sa ating BIDA program, Buhay Ingatan, Drogay Ayawan program, first year anniversary. Wow! Walk for a Cause Against Illegal Drugs. Pagkatapos ba ng paglalakad, Yusek, may libreng breakfast ba? Libreng kape? Marami tayong sponsors. Marami. Kaya posible yan. Yeah, posible. Baka may tubig din. Ayan, dapat lang. Para ma-hydrate. Diba? At yan po, ilan lamang sa ating mga balita. At sa ating pagbalik, Yusek Odi. Abay, may humihirit dito. Malakas din daw na kandidato sa pagiging PNP chief. Si General Nartates ng NCRPO. Ba? Uy, nag-birthday siya noong isang araw. Ganun ba? Imbitado ka? Ba't di ka nag-iimbita? Hindi ako nalaman ko lang. Siya nga ba? Ayan. Maraming kandidato, maraming qualified. So, ibigay na natin yan sa ating mahal na Pangulo at saka Secretary Benhar Abalos. Ibulong mo na sa akin mamaya kung sinong kandidato ni Secretary. At ilan lang yan. Pero sabi nila, weather daw ha? Ang requirement yata ngayon ng PNP chief, Ilocano, ha? Puro Ilocano man nagiging PNP chief. Parang Pangulong Digong no araw, ha? Puro taga Mindanao naman ang PNP chief. At ilan lamang yan sa balitang hatid ng DILG sa ating pagbabalik. Pag-usapan natin ni Yusek kailang update sa pagsasagawa ng barangay assembly ng ating mga kabarangay. Yes, at yan ay sa ating pagbabalik, Yusek Odi Pasaraba. Magbabalik po kami sa ating programa, oras alas 4:19. The Department of the Interior and Local Government keeps up with the new trends in governance and public management by setting higher standards in performance management that target fulfillment of actual needs of the citizens. At the forefront of this mission is innovation, with the development of the Citizen Satisfaction Index System or CSIS, a tool for drawing in applicable information for gauging citizen satisfaction in areas such as health, support to education, social welfare, governance and response, public works and infrastructure, environmental management, and economic and investment promotion services. The CSIS, crafting ideas with lasting solutions through the voice of the citizen, delivering quality projects and services with demand. Encouraging a bolder vision for the public service, local governance, and citizen satisfaction for the future of the nation. Balita, aksyon at serbisyo publiko. Mga sumbong at suwestyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DCRH Break Time. Tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Benhur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Nagbabalik po ang DILG sa DCRH Break Time.
At ngayon ay pag-usapan natin ni Yusek ang pagsasagawa ng DILG ng Barangay Assembly. Ngayong buwan ng Marso na may temang barangay at mamamayan sama-samang nagtutulungan sa pagtaguyod ng maayos, maunlad at mapayapang pamayanan tungo sa isang bagong Pilipinas. Magandang tema para sa ating Barangay Assembly 2024. Kaya naman, Lakay Deo, upang ating mas matalakay, ating mapapakinggan ang ating isang kasama sa hapong ito, si Attorney Aiza Marie D. Laurio, ang Assistant Director ng DILG National Barangay Operations Office. And siyempre usapang lokal ito sa bagong Pilipinas. Kailangan bigyan natin to ng konteksto at elemento ng ating lokal na pamahalaan. Ang bagong hinalal na Liga ng mga Barangay National President, LNB Jessica D. Magandang hapon, Assistant Director Laurio, at President Jessica D. ng Liga ng mga Barangay. Uy, dalawa yung kausap. Po. Yeah, magandang hapon po, Yusek Odi, and magandang hapon din po, Sir Deo. Ay, magandang hapon, Attorney Aiza Sigera. Si Attorney Aiza. Si Attorney Aiza. Nako, pagkatapos ito, malapit na siyang ikakasal. Ganun ba? Uy, congratulations, ha? Yes. Ayan, okay, take it away, Yusek. Okay. Attorney Aiza, para sa kalaman ng ating mga tagapanood, tagapakinig, ang ibig natin sabihin ay ating mga barangay officials, maging ang ating mga mamamayan sa barangay, ano po ang layunin ng pagsasagawa ng barangay assembly at ano-ano naman ang inaasahan ng ating mga residente na aktibidades at pinagdidiskusyonan sa barangay assembly. Okay po, no? So una po sa lahat, nais po nating ipaalam sa ating mga manonood at sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon na ang Barangay Assembly ay isinasagawa sa lahat ng mga barangay sa buong bansa. Bilang tugon naman po sa ating nakasaad sa ating Local Government Code of 1991 na nag-uutos na magkaroon ng Barangay Assembly na binubuo ng lahat ng actual residents ng barangay for at least 6 months, no? And then dapat din po 15 years of age or over, citizens of the Philippines and duly registered in the list of our Barangay Assembly members. So, tungo naman ho tayo sa layunin ng ating Barangay Assembly. Ang layunin po ng Barangay Assembly ay upang mailahad o maireport ng ating mga barangay officials ang financial status ng mga barangay, mga accomplishments noong nakaraang taon, pati na rin po ang mga proyektong gagawin pa lamang sa susunod na buwan o sa buong fiscal year po ng 2024, no? At higit sa lahat, para din po mapag-usapan ang mga problemang nakakaapekto sa ating o sa inyong barangay na naglalayong, of course, mabigyan po ng solusyon ang mga ito. So, dagdagan ko lamang din po, no, para sa impormasyon din ng lahat, ang Barangay Assembly po ay napakahalaga sapagkat ito ang nagsisilbing platform kung saan maaaring mag-initiate ng mga legislative processes sa pamamagitan ng pagre-recommend sa sangguniang barangay na mag-adopt ng mga measure para sa kapakanan ng ating mga barangay at ang ating mga barangay constituents. And then, pangalawa po, para magpasya sa pagpapatibay ng inisyatiba bilang isang legal na proseso kung saan ang mga rehistradong botante ng barangay ay maaaring direktang magbungkahi, magpatibay o mag-amyenda ng anumang ordinansa. Yun po. Attorney Aiza, paano natin matitiyak na ang kapayapaan, kaayusan at aktibong partisipasyon ng barangay constituent attende sa araw ng kanilang barangay assembly? Yes po, no, sa aking palagay, no, Sir Deo, ang pagsasagawa ng information dissemination or notification na aking nabanggit, no, ngayon naman po, no, ang best po na isa sa mga magagandang information dissemination tool natin ay ating social media. So maaari po ang mailagay po, mai-announce po natin and ma-encourage ng mga barangay officials na magkakaroon po ng ating barangay assembly by posting po sa mga Facebook accounts po, Facebook page ng ating barangay,
And of course naman po, upang makasiguro naman po ng kaayusan at kapayapaan sa ating barangay assembly, the punong barangays at ang ating mga kagawads ay encouraged to fully mobilize ang ating mga barangay tanods. Kung alam niyo po, no, Sir Deo, meron po tayo, sa isang barangay, meron po tayong 10 hanggang 20 barangay tanods na siyang ng mga ngalaga at mag-e-ensure ng peaceful, orderly, and safe ang kanilang barangay assembly. Nasa ating linya, Yusek, si Ma'am Jessica D. Siya pala ang National President ng Liga ng mga Barangay. Yung taga-Isabela yan, Lakay Deo. Ano to ni Governor D? Yes, daughter-in-law ni Governor D. Sa lahat mga taga-Isabela, mga barangay officials natin sa probinsya ng Isabela, magandang hapon. Yeah, Lakay Deo. Mama Jessica D, naimbang malema apo presidente ng Liga ng Barangay. Magandang hapon po, Sir Deo at Ma'am. Magandang hapon din po sa lahat po na nakikinig po ngayon ng inyong programa. Kasama natin Ma'am Jessica si Yusek Odi Pasaraba. Congratulations! Hi! Hello po, magandang hapon po, Yusek Odi. And congratulations, Lakay Deo, sa kanya. Ay, siyempre. Siya ang magiging liderato ng buong Liga ng mga Barangay, 42,000 plus barangay. So, malaki ang ekspektasyon ng ating pamunuan sa kanyang liderato. Ngunit, kayang-kaya naman ni Jessica. Yeah, Lakay Deo. At bilang presidente, Ma'am Jessica, ng Liga ng mga Barangay, ano po ang main concern? Ayan, meron ba kayong mga problemang nais idulog sa DILG? At ano po ang inyong role dito sa temang barangay at mamamayan? Sama-samang nagtutulungan sa pagtatawid ng maayos, maunlad at mapayapang pamayanan, Ma'am Jessica. Ma'am Jessica, naku, naputol. Ayan, ano kaya ang partisipasyon? Ano ang partisipasyon ng Liga ng mga Barangay, Yusek? O siya, Mama, napakahalaga nito, no? Lakay Deo, kasi ang barangay assembly ay talagang itong mga pag-uusapan ay mga local issues sa barangay. Kailangang ma-inform ang ating mga constituents sa mga financial na kondisyon, mga programang i-implement, mga pagsosolusyon. Madami. This is a beautiful democratic process na kailangan nating i-onboard ang ating Liga ng mga Barangay, new leadership para ipalaganap at suportahan at kailangan 100% ang ating mga barangays na magkaroon ng barangay assembly. Ito ay isang venue para mag-usap-usap ang barangay, ilapit ng barangay ang kanyang function, ang kanyang ginagawa, mga programa sa ating mga constituents. Ayan, nasa linya na si Mama Jessica. Andyan na. Asan si Mama Jessica? Kaya sa lahat ng ating mga barangay officials, Lakay Deo, Attorney Aiza, no? Kailan to gaganapin? March? Meron po, USEC, meron po tayong nakaschedule sa every Saturday and Sunday po ng March 23 and 24 at March 30 at 31 po para sa buwan na to. March, ulitin natin. March 23 po and 24, that's Saturday and Sunday. Uy, and then bida March ng natin. 30 and 31 po. March 23 and 24 and March 30 and 31, Lakay Deo. Kasama na natin ang Liga ng mga Barangay National President dito sa ating istasyon, Cap Jessica D. And tinatanong natin kanina, ano-ano daw yung mga paghahanda na sinasagawa ng pamunuan ng mga barangay sa buong Pilipinas para sa Barangay Assembly Day March 23, 24 and March 30, 31. Mama Jessica, magandang hapon po sa inyo. In person, Yusek. Magandang hapon po, Mama Jessica. Barangay Kapitana po kayo sa anong town sa Isabela? Barangay San Fabian po, sa Itiaga, Isabela po. Itiaga, Itiaga, Isabela, Gayam. Ayan, oo. So, ano po ang,
Ayan, diyan kayo ma'am para makita ang beauty ninyo. Ayan, para yan po ang camera natin. Ayan, si Mama Jessica, artista ito, sumasali siguro siya ang Miss Isabela. Ayan. Bawal sa relihiyon niya. Ganun ba? Anyway, Mama Jessica, so ano po ang role ng Liga ng mga Barangay dito sa Barangay Assembly na ito? Of course, ang Liga ng mga Barangay, una sa lahat, gusto nating i-encourage at ipaalala sa lahat ng mga barangay po natin na ito pong General Assembly, napaka-importante po niyan. Dalawang beses lang po ito sa isang taon nagaganap, first quarter at last quarter of the year. At bihira lang po ito na magsama-sama po ang lahat ng mga kabaranggayan, kasama ng lahat ng mga opisyales. Kaya po itong opportunity na to ay maganda para malaman po ng mga constituents po natin ano po ang status ngayon ng barangay, anong mga plano, ano po yung mga accomplishments na nagawa na po ng barangay. At ganun din po, malalaman din po ng mga officials kung ano naman po ang mga problema, mga daing, mga feedback po ng kanilang mga constituents. Alam nyo, talagang importante po talaga ito kasi ang mga constituents natin, yan ang ating mga stakeholders. Kumbaga, silang mga kliyente natin. Kung tayo pong mga kapitan, tayo po ang ama at ina ng ating barangay, di ba gusto natin ang kapakanan ng ating mga anak. So, yan ang ating mga anak. At alam nyo, itong term na to, 2 years lang po tayo maglilingkod. So, konting kembot na lang, eleksyon na naman. So, itong barangay assembly, it's really important kasi dito natin makikita at mapapakita, mapoprove sa ating constituents na tayo po ay nagtatrabaho. At kapag tayo po ay nagpo-perform, yung mga constituents natin sa susunod pong eleksyon, naku, hindi na po tayo masyado kailangan mangampanya pa. At ganun din po, wala na rin pong lalaban sa inyo dahil bakit pa? The only reason why nilalabanan si Kap at mga kagawad ay dahil hindi sila satisfied sa services. So kapag kayo po ay nagseserbisyo ng tama sa inyong mga constituents, talagang todo suporta po ang buong barangay. Alam mo, Yusek Pasara, parang ang hirap din ng barangay kapitana, ha? Kasi ikaw ang takbuhan pag may problema sa barangay. Totoo Maski yan. tulog ka, kailangan kakatuhin ka sa bahay, gigising ka. Naranasan yung ganyan na Mama Jessica D, yung mga ganyang pupuntahan ka ng alanganing oras para idulog ang problema ng inyong mga constituents, mga kabarangay. Kahit po away mag-asawa, problema nyo rin po. Yan po, lahat ng problema, problema sa aso, lahat po yan. Opo, lahat po talaga, dinadala po sa barangay po. Kaya lakay Deo naman, si Secretary Benhar Abalos at buong DIL sumasaludo naman sa ating mga barangay officials. Siyempre. Nako, talagang yan yung mga totoong pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kabarangayan, no? And si Cap Jessica at ang pamunuan ng Liga ng mga Barangay, yan naman ang kanilang sinusulong. Kaya magsisimula tayo sa Barangay Assembly, no? Kaya may ngayon, ano yung mga preparasyon ng ating mga barangay base sa paglilibot mo or pagtatawag mo sa inyong mga barangay captains or mga kapitan, Cap Jess? So, una sa lahat, yung mga punong barangay po natin, of course, kailangan, since we're talking about na first quarter of the year, kailangan magawa po ang General Assembly. Ang mga steps lang po na gagawin nila is, first of all, kailangan at least 3 days or better 1 week before, ma-inform po ang kanilang mga constituents. I would advise na gawin po ito on a weekend para talagang available po ang kanilang mga kabaranggayan at wala pong pasok sa opisina or sa eskwela at makasali po sila dyan. Ngayon po, napakarami na pong ways para ma-disseminate po natin ang invitation na yan. So, nandyan po ang social media, ang Facebook, nako, lahat yata ng tao ngayon may Facebook na. So, we can use that para iimbitahin po lahat na ating mga kabaranggayan. And pwede rin po natin gamitin ang ating mga purok leaders para isa-isahin po lahat ng mga purok para talagang maging successful itong General Assembly. At may representation po ang buong barangay at bawat purok. Ang susunod din po dyan, of course, kailangan mag-prepare ang mga barangay officials ng kanilang ipipresenta na report. So, gaya po ng sabi kanina, financial status ng barangay kasi gusto natin maging transparent.
Naku, lalong-lalo na sa mga politiko, lagi iniisip na may anomalya. So, etong pagpapakita natin ng report po natin ng finances, makikita po ng ating constituents kung paano po ginagamit ang pondo ng barangay. Kasi lahat naman po nagko-contribute sa ating mga taxes. So, makikita po nila dyan na, okay, dito pala napupunta ang aming contribution. So, after ng finances, ipipresenta rin po natin kung ano ang mga accomplishments po natin, especially in our first 100 days. Ano na po ba yung mga nagawa natin? Sa amin po, sa aming barangay, ginawa po namin siyang video presentation. At na meron pong photos, may videos, kasi sabi nila, kapag walang picture, hindi nangyari. Sa panahon ngayon, lahat documented. No? Yung mga cellphones ngayon, very high-tech na. So, we present it that way para talaga makita nila may pruweba, nangyari talaga. So, lahat ng mga accomplishments, papakita po natin. After which, ipe-present naman po natin ano ang mga plano natin for the year. Ano yung mga projects, mga i-implement po nating proyekto for the year, at mga programa na gagawin po natin, sino po ang mga makikinabang dyan, para aware po ang buong barangay dyan. And after this, dyan naman po dapat tayo magbigay ng opportunity sa ating mga kabarangayan na sabihin din po sa atin ano naman po ang kanila pang mga iba pang problema, anong mga daing pa po nila, ano pa pong request po nila, at yan po yung mga iisa-isahin po nating i-discuss sa ating mga sessions at i-resolba sa ating mga sessions para sa susunod na General Assembly, accomplishment na po lahat yon. Ayun. Example nga, Kapitana Jessica, kayo doon sa Itiaga Isabela, ayan, para kopyahin ng mga ibang barangay kapitan, mga barangay officials, saan nyo inilalaan ang budget ng inyong barangay na kapakpakinabang sa inyong mga constituents? Ngayon po for our, let's say sa aming mga, sa infrastructure budget po namin, ngayon po nilaan po namin sa solar lights. Kasi first termer po ako. So nung pinag-aralan ko po yung nakaraan mga naging problema. So yung previous na kapitan, hanggang ngayon po kasama pa rin po namin kasi natutulungan po ako malaman ko ano yung mga challenges na pinagdaanan nila noong nakaraan. So, one of those is yung taas ng kuryente ng barangay. So, and lalo na sa panahon ngayon, everything has to be, dapat sumusunod tayo sa mga nangyayari sa ating environment, yung mga yung mga solar lights would help a lot. How else we can save energy. So yun po ang nilaan po namin dyan. Ang goal namin, ang buong barangay po namin ay magiging solar powered na ang mga ilaw. Para din po less gastos, mas cost efficient po siya. Para sa susunod po, yung aming pondo na dapat pang kuryente, mailalaan po namin sa mas importante pa pong mga bagay. Lalo sa mga probinsya, madilim, walang kuryente. At least nagdadalagdos ng problema to. Renewable energy pa, solar power pala. Barangay yan, barangay speaking, Lakay-Deo. Ayan. So, sa infrastructure, malaki ba yung mga nagulat ko pati barangay pala ngayon may mga infra project na rin, nagpapagawa din ng kalsada. Kapitana Jessica, di ma'am? Opo. Alam niyo po kami sa amin po napakaswerte kasi may congressman po kami at mayor sa aming lugar. So pareho po yan na nagtutulungan at nagbababa po ng mga projects po sa amin. So this year, ang goal po namin kasi is, lalo na ang dami pong areas sa amin na binabaha. So ang goal po namin, lahat po ng drainage po namin maayos. At pagkatapos nun, yung mga daan na kailangan pa pong ayusin, yun po ang next po namin goal. Pero lahat po ng drainage po namin for this year, buong barangay, magagawa na po dahil sa tulong po ng mga pondo po nila. Lakay-Deo, that reminds me also, sa Barangay Assembly, Attorney Aiza,
nag-iimbita rin tayo ng ating mga municipal department heads or mga municipal mayors, mga partner agencies and private sector para makinig, no, sa mga yun nga problema, mga programa or mga future plans ng ating barangay. Kaya napakaganda nitong mga barangay assembly. Kaya panawagan natin sa ating mga barangays na kailangan mag-inform din sila sa ating mga higher local government units, no? Si Attorney Aisa, itanong nga natin, sino-sino po mga katuwang ni dito sa Assembly, Attorney Aisa? Ayan na. May mga government agencies ba na kasama rito sa Barangay Assembly Day sa Assembly Day 2024? Opo, no. Yes po, marami pong katuwang ang DILG na iba't ibang government agencies po upang maging successful ang ating barangay assembly. Maliban sa paghikayat ng participation ng ating city or municipal officials and employees, we also encourage our local governments to collaborate with the Department of Labor and Employment or ang DOLE natin, ang PhilHealth, ang Pag-ibig Mutual Fund, for the promotion po naman ng ating projects pertaining to continuous implementation po ng ating barangay registration of kasambahay. And then meron din po tayo, no, sa DA naman, Department of Agriculture at DNR, para naman po may pamahagi ng mamahagi po ng seedlings in line po ng implementation ng project po and program po ng DILG na Hapag sa Barangay Project, no, and tree planting. And of course, si PNP po, no, at iba pang law enforcement agencies upang maging resource speaker naman po sa ating anti-illegal drug initiatives. At nakikipag-ugnayan din po ang DILG Office of the President kung saan nagbigay ng mahalagang mensahe po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa Bagong Pilipinas campaign. Ayan. Maganda. Ganda. Anyway, thank you, Attorney Aisa. Si Kapitana Jessica D. Ayan na, Kapitan, ano po ang inyong may papayo sa ating mga barangay officials para maging maayos yung kanilang paglilingkod sa barangay at nang sa ganun ay muli silang i-elect ng mga kabarangay nila pagdating sa eleksyon. Siyempre, performance na tinitingnan dyan. Pagkapangit ang performance ni Kapitan, kailangan palitan na sa eleksyon yan. Pero kung maayos, ayan, sige, iboto natin siya ulit. Ano ang inyong may papayo sa inyong mga kapwa barangay kapitan para maayos po ang kanilang paglilingkod, Kapitana Jessica? Alam niyo po, gaya ng sabi ko po kanina, tayo po ang ama at ina ng ating barangay. So tingnan po natin siya bilang isang pamilya po tayo at lahat ng mga kabarangayan natin, ng ating mga anak. 'Di ba ang isang magulang, bawal po ang favoritism, 'di ba po? Yan, tama. Hindi ka pwedeng may favorite. So kahit ba hindi ka binoto nung nakaraang halalan, lahat pa rin 'yan kabarangay mo. So lahat 'yan stakeholders mo. Kumbaga lahat 'yan mga anak mo. So dahil ang isang magulang gusto ang nakabubuti sa kanyang mga anak, gagawin mo dapat lahat para maging masaya ang inyong mga anak. So, paano yan? So, of course, gaya ng sabi mo, magpo-perform po tayo, magiging transparent tayo, magiging accountable tayo, at i-address natin, sasagutin natin lahat ng kanilang mga problema. Gaya ng isang mabuting magulang, gusto nila lahat ng problema ng kanilang mga anak, tutugunan nila. So, yun po ang aking payo. Kung ganun po ang ating mindset na tayo ang magulang, silang ating mga anak, talagang mas magiging progreso po at mas magiging satisfied po ang ating mga kabarangayan po sa atin. Yan ang payo ni Tita Barangay Kapitana Jessica D. Ang ina, no? Ang ina na. So mamamalo ka din ng anak. Nangungurot. Nangungurot din, oo. Lakay Deo, tanungin natin si Attorney Aiza Marie kung meron ba tayong hotline para sa mga constituents, no, na magre-report na hindi nagbarangay assembly, no, ang ating mga punong barangay at katuwang natin dito sa pagmo-monitor ang ating liga ng mga barangay. Hello sa ating mga field officers sa DILG, no, katuwang yan na magmo-monitor sa ating mga barangay. Attorney Aiza? Yes po, no. Pwede po nating i-report po sa ating mga DILG offices po kung sakali pong may mga barangay po na hindi nag-conduct ng kanilang barangay assembly. Of course, maaari din po makipag-ugnayan sa inyong barangay. Of course, para naman po sa wastong petsa at oras ng venue ng ating mga barangay assembly.
Yusek. Ayan, maraming salamat Atty. Aisa at bilang panghuli siguro hinga natin ng mensahe si Barangay Kapitana Jessica D para sa ating mga tagapanood at ganoon na rin yung mga opisyal ng barangay patungkol sa Barangay Assembly. Apo Kapitana. Para sa mga kasamahan ko pong kapitan, mga barangay officials po, nananawagan po ako sa inyong lahat na gawin po itong General Assembly po natin. Katawang po natin, tama po ang DILG. Sana po gawin po natin. Alam mo, isang rason lang kung bakit matatakot ang isang opisyal na hindi gawin ng Barangay Assembly, ayan po ay dahil kung hindi man sila po nagpo-perform. So yan lang po ang rason bakit ayaw nyo makita ang inyong mga constituents. So kapag kayo naman nagpo-perform, wala pong rason bakit hindi po kayo makakapag-meeting sa inyong mga kabaranggayan. So, eto po, gaya ng sabi ko kanina, minsan lang po to sa isang taon, 2 beses lang po sa isang taon ang ibibigay po natin na oras, ilalaan po nating araw. May isa nga po kaming minsan kasi ang problema is yung mga kabaranggayan, ayaw nila naman magpunta dahil busy, yung ganon. So, one thing na ginawa po namin sa Barangay San Fabian is nagpamigay po kami ng bigas sa first 100 na attendees. Okay. So, para unahan pa po silang pupuntahan. We made sure we did it on a Saturday para talagang walang pasok sa trabaho at sa eskwela. So, incentive pa po yung bigas para po sa kanila. Wow. So, yun po. Baka may pakimkim pa dyan. Wow. Kapitana Jessica Di Mama, ang presidente ng Liga ng mga Barangay sa buong Pilipinas. Maraming salamat po at naimbag nga malema Apo Kapitana. Sana agsubli kayo pa dito'y. Ito'y programa. Ayan. Maraming salamat. Attorney Aisa, maraming salamat. Akala ko kakanta si Attorney Aisa ha? Ayan. Maraming salamat din ho, Sir Deo, and of course, maraming salamat din po, Yusek Odi and Ma'am Jessica D. Maraming salamat po for inviting us. Maraming salamat, Attorney Aisa Maria Laurio, ang Assistant Director ng DILG, National Barangay Operations Office, NBOO, at syempre, ang napagandang Barangay National President, Ma'am Jessica D. ng Etiague Isabela. Maraming salamat po at kami magbabalik ni Yusek Odi Pasaraba at ang pag-usapan natin, Yusek, ay ang mga katanungan na nakalap natin sa mga iba't ibang LGUs at iba't pang mga constituents sa buong Pilipinas. Atin pong sasagutin yan sa pagbabalik ng DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, LGUs that successfully pass the seal shall receive the SGLG Incentive Fund to help finance their development projects in their locales. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to take on the challenge of the ever-evolving landscape of public service. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to be effective partners in this transformation journey towards inclusive and resilient prosperity. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision, one seed, the seed of good local governance. Balita, aksyon at serbisyo publiko. Mga sumbong at suwisyon mapapanood at mapapakinggan sa DILG sa DZRH Break Time. Tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DZRH Break Time.
Balik po tayo sa ating programa Yusek Odi Pasaraba at makasama natin ang isang counterpart mong Yusek naman sa DSWD. Si Yusek, si Mama Irene Dumlao. Asek, Yusek na siya, di ba? Ayan. Yusek Irene Dumlao, magandang hapon po sa inyo, Yusek. Yusek. Naimbaggaan daw, naimbaggaan daw na kay Deo. Magandang hapon din po, Yusek Odi. Bakit ako? Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Thank you very much, Lakay, at pinomote po niyo ako, pero asik lang po tayo. Akala ko Yusek ka na. Sabihin natin kay Secretary Gatchalian, gawin ka na Yusek. Kumbira naman, oh. anyway, Asek Irene, ayan, siguro po pag-usapan natin kasi may mga idinulog na problema rito. Ayan, take it away, Yusek Pasaraba. Ano yung inireklamo dito, itinawag sa atin dito sa DILG Connect? Sa DILG Connect, Ma'am Irene, meron tayong katanungan kung may isang punong barangay na inappoint niyang barangay treasurer ay isang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Ang tanong po ay pinapayagan ba ng batas na maaari mag-appoint ang punong barangay sa isang individual na benepisyaryo ng 4Ps? Well, Yusek Odi, tayo po ay nagpapasalamat at itinabot po sa atin ang katanungan na ito. Unang-una, nais po nating linawin that there is no specific provision doon po sa Republic Act 11310 o yung 4Ps Law at doon sa kanyang implementing rules and regulations na nagbabawal sa isang 4Ps beneficiary na magtrabaho po sa kanilang barangay. However, batay doon sa National Advisory Council Resolution Number 1, Series of 2023, o yung tinatawag nating Adopting the Social Welfare Development Indicators of the DSWD as a tool in the exit procedure of the household beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program, ang makakapagtukoy po sa pag-exit ng beneficiary sa program ay sa pamamagitan ng pagsusuri o pag-assess yung kanila pong social adequacy and economic sufficiency using the SWIDI tool or yung Social Welfare and Development Indicator tool upang masuri yung antas ng kanilang pamumuhay para makita rin natin kung nag-improve na po ba yung level of well-being ng isang beneficiary. Because yung pong pagkaka-employ, pagkakaroon ng isang trabaho would somehow improve yung economic sufficiency. But tinitingnan din po kasi natin kung ilan naman po yung anak na sinusuportahan ng isang program member. And of course, ano rin yung kanilang mga expenses na ini-incur that is captured doon po sa ating SWIDI assessment tool. Ngayon kung halimbawa po dumalabas doon sa ating assessment na sila ay, o yung beneficiary, yung kanilang pamilya ay nasa level 1 pa o yung survival or level 2 subsistence, yung beneficiary kasi ay mananatili pa sa program. Pero kung sila naman po ay self-sufficient na o nasa level 3, yung beneficiary ay makakapag-exit na doon sa programa. Ang layunin po kasi ng 4Ps beneficiary ay mapaunlad, ma-improve yung level of well-being ng ating mga beneficiaries. And of course, magkaroon rin ng malayang participasyon doon sa community, either this is personal or otherwise. So, babalik lang po tayo doon sa katanungan kung ito ba ay yung pagkakaroon niya ng trabaho doon sa kanilang barangay would be a violation of the 4Ps Law. Again, wala pong specific provision Ayan, okay. yung batas. Aseka Irene Dumlao, ma'am, napag-usapan na rin natin ang 4P sa ano po. Kasi marami mga ano rito. Hanggang ano ba ang mandato? Ano ba ang batas natin sa mga 4Ps? Ito ba ay magtutuloy-tuloy? May timetable ba yan? Hanggang anong taon yan? Kasi ang sabi po na iba, wala nang pandemya ngayon, siguro ilaan natin sa ibang mas productive na programa ang pondo sa 4Ps. Kasi sabi po na iba, para daw nagiging tamad tuloy yung ating mga kababayan dahil marami na ang masyado umaasa sa 4Ps at ito ay naging dahilan para hindi sila maghanap ng trabaho. Hindi naman lahat, pero may mga mangilang-ngilan. Well, yes, Lakay,
meron po tayo mga natatanggap na mga ganyang mga komento, and we of course welcome that. Lagi po natin sinasabi sa ating mga beneficiaries, particularly through our family development sessions, na ang binibigay po nating conditional cash grants are investment para doon sa education and health ng ating mga beneficiaries. Lagi rin po natin pinapaalala sa kanila na itong binibigay po natin should only supplement yung kanila pong pangangailangan. Dapat din po dapat sila rin po ay magka-idlaryo, kung kaya nga po tinutulungan natin sila. We capacitate them for our family development sessions. We also assist our 4Ps beneficiaries through our Sustainable Livelihood Program nang sa gayon makapacitate sila, makapag-engage sila into micro-enterprise development, or they could also be facilitated for employment. Nang sa gayon nga po ay ma-supplement po yung kanilang tinatanggap under the 4Ps program. Dahil again, we would like to go back to the conditional cash grants that we are providing are for the children beneficiaries, for their education and for their health, because we've always espoused that to break the intergenerational cycle of poverty, we really have to invest in the education and health. Now, doon po sa pag-exit ng mga program ng ating mga beneficiaries, again, bumabalik po tayo doon sa paggamit ng Swedish tool to determine if they are already ready to exit from the program or otherwise. Now, doon po kasi sa Republic Act 11310, nakalagay po kasi na dapat 7 years yung pag-stay ng isang program beneficiary dun sa program. But then, of course, this is subject to the assessment nga po ng programa and, of course, the National Advisory Council. Because as we have previously experienced during the pandemic, meron pong mga nag-improve ang kanilang level of well-being, but because of the effects of the pandemic, yung kanilang pong level of well-being has declined. So, kailangan pa rin po natin silang i-assist. So, Ma'am Irene, ang tinasabi natin sa at mga nakikinig ng mga punong barangays ay walang pananagutan or walang liability ang ating punong barangay na nag-appoint ng 4Ps beneficiary bilang isang barangay treasurer. On the part of the DSWD, i-assess nito yung kakayahan ng 4Ps beneficiary na naging barangay treasurer kung ang kanyang social well-being ay nag-improve dahil isa siyang empleyado or appointed official sa barangay. Ma'am Irene, tama? And, tama po yan. Yes, and dapat si 4Ps beneficiary, dapat i-inform niya ang ating MSWDO or DSWD na siya ay na-appoint at naging empleyado ng barangay. Well, yes, you said tama po iyan, no? In fact, one of the systems also being maintained by the National Program Management Office ng 4Ps program ay yung pong ating grievance mechanism, grievance redress mechanism, para pag po may mga ganitong reklamo yung ating mga beneficiaries or other members of the community, maaari po itong ikomite, i-assess po natin, titingnan din po natin, no, using the 3D tool, kung karapat-dapat pa po nga mag-stay yung ating beneficiary doon sa program, given nga po the development in their circumstances. May sisingit lang akong tanong kasi may nangyaring insidente sa Cebu. Isang 4-year-old na bata, rape victim, Asek Irene Dumlao, in-interview ito ng isang local radio station. Wala mo bang paglabag dito sa isang minor de edad, 4 years old na rape victim, Asek Dumlao? Ano po ang masabi niyo bilang opisyal po ng DSWD sa ganitong sitwasyon? Well, nakakabahala po yung ganito na expose po, no, yung isang minor de edad. At nailagay po nga siya sa isang sitwasyon that might be prejudicial also to their growth and development, dahil yung and not only that, yung pagkaka-expose din is a violation also of their privacy. And aside from that also, since this is a very critical issue, hindi po dapat natin ina-allow yung minor de edad na ma-expose publicly. Yung circumstances niya would be publicly known, dahil sa ganung edad po, dapat yung best interest ng bata ang ating pong pinopromote at pinoprotektahan. And of course, yung mailagay po sa ganyang situation,
definitely be detrimental to the best interest of the May child. pananagutan po ba? Pwede po bang kasuhan yung radio station ASEC Dumlao? Well, we have to check, okay. further validate on that, Lakay, dahil ano po ba yung circumstances? Meron po bang the parents or the guardians po ba were with the child during that interview? Yeah, yun po yung kinakailangan natin tingnan. And again, ano po yung context ng interview and how what is planted. Ayan. But then again, we would like to reiterate yung pag-promote and pag-protect ng best interest of the child should always be upheld at all times. ASEC Irene Dumlao, maraming salamat. Juste Aguina, Apo Assistant Secretary. Thank you and good afternoon. Ma'am Irene, thank you. Maraming salamat din po. Yusek, magandang hapon din po. Kaibigan, Assistant Secretary ay patawag na Yusek ng DSWD, ASEC Irene Dumlao. Ay, nakukulang tayo sa oras sa Yusek. Dami sana tayong pag-usapan, ano ha? Sobra. Alam mo naman namang usapang lokal. Talagang hitik na hitik yan at nakaka-learn tayo dyan. At maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At syempre sa ngalan po ni Secretary Benhar Abalos ng DILG, ang ating DILG Secretary, maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao. Hello to Nicole Bacolod ng ating DED, kaibigan. And sa lahat man nakikinig sa buong lambak ng Cagayan, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat. Naimbag nga malam. At batiin ko lang ito. Happy birthday Kuya nga Marca Yu. Happy birthday Kuya nga Marca. At kay Mr. Idol Jeff Delgado at Mr. Frank Uyami ng PMA Sandigan 82. Ako po si Deo Makalma. O di pasaraba. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Makalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.